Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Bato de la Rosa nagparamdam na pwede na daw na hindi siya bibigyan ng sweldo dahil sa mga advice ni Ruben Padilla na mga palpakis na advice. At of course, naririnig ni Bato de la Rosa na pumapalag na ang mga kasama niyang senador. Dahil 5 buwan na siyang absent, wala siyang ginagawa, pero tumatanggap pa rin siya ng 500,000 ang sweldo ngayon ng Senado 500,000 pesos a month, walang ginagawa, nagtatago lang sa likod ng bato, si Bato de la Rosa, mga kababayan. Kung noon ay nagtatago na noon si Bato na hindi pa nadala si Digong sa dahig, ay lalo na ngayon na talagang magtatago na si Bato. Siguro malalim-lalim ang bunker ni Bato na pinagawa kasi 500,000 pesos a month, wala siyang ginagawa. So 500 times 5, di ba? So meron ng 25 million ba na nakuha si Bato, ay pwede nang ipagawa ng bunker yun. Doon siya magtatago kung saan man nabundok yan, mga kababayan. Kaya very unfair sa kanyang mga colleagues sa Senado na nagtatrabaho doon araw-araw, ang kanyang mga kasama, at pareho lang sila ng sweldo. Ano bang klaseng batas yan ng Senado? Bakit hindi nila baguhin yan na kapag absent, deduct dapat? Katulad sa amin, kapag absent kami, deducted ang sweldo namin sa isang buwan, kulang na yan ng isang araw kung nag-absent ka ng isang araw. So dapat ganun, no work, no pay sa Senado. Talagang ganyan ang ginawa nila na batas para absent lang sila at meron silang sweldo. Sino bang naano diyan na agrabyado? Hindi tayo, mga Pilipino, dahil hindi nagtrabaho yung isang senador Ang trabaho niya ay nagpapagawa ng bunker, nagpapahukay, gumagawa ng underground city kagaya ni Ali Camini. Diba mga kababayan? Kumusta na kaya si Bato ngayon, no? Pumayat siguro, walang tulog. Kasi talagang nandyan ang pangalan niya sa susunod na arestuhin Pagkatapos ng sentensya kay Digong, sila naman ni Bato, saka yung mga general na kasama ni Bato, ang huliin at dalhin doon sa dahig at kakasuhan. Naku, grabe naman, no? Yun nga ang sabi ni yung sa Marvel superheroes sa Spider-Man, na kapag mataas ang iyong katungkulan, ay malaki rin ang inyong obligasyon. Sabi ni Spider-Man yan. Kahit Spider-Man, alam niya Kaya Bato, isang senador, so malaki ang kanyang obligasyon. Ngunit tinatakbuhan niya ngayon, pero tumatanggap siya ng sweldo. So ito na, para hindi magagalit yung kanyang mga kasama, ang ginawa ni Bato ay nagparamdam daw, tumawag kung sino man tinawagan na pwede nang hindi siya swelduhan. Kasi nakatanggap na siya ng 5 buwan na sweldo, 25 million 25 million, mayaman na si Bato, mga kababayan. So ito, balik tayo, 24 oras. Posible bang palagpasin na lang ang 5 buwang Posible bang palagpasin na lang ang 5 buwang pag-a-absent ni Senador Bato de la Rosa ng may sahod? Kinukonsidera yan ng Senate Ethics Committee dahil nagparamdam si de la Rosa na posibleng hindi muna tumanggap ng mga susunod na sweldo at allowance habang absent. Dapat meron kang palabra de honor, Bato. Nakatutok si Ma'am Gonzales. Mahigit 5 buwan ng absent sa Senado si Senador Bato de la Rosa. Pero ayon kay Senate Ethics Committee Chair J.V. Ejercito, nagparamdam na raw sa komite ang kampo ng senador. We don't know how to get in touch with him, no? Kaya lang, meron namang parating na mukhang pinag-uusapan na nila ng kanyang kampo. Hopefully, nagkaroon na ng positive development by next week. Ang tinutukoy ni Ejercito, ang kanyang suwestyon kay De La Rosa na huwag na munang tumanggap ng sahod at allowances habang hindi siya pumapasok sa Senado. Kapalit nito, posibleng ma-dismiss daw ang ethics complaint laban sa kanya dahil nakabase ang reklamo sa tinatanggap niyang sahod kahit hindi siya pumapasok sa Senado.
Wala kasing no work no pay rule sa senador at ani Ehersito, mainam kung voluntaryo itong gawin ni De La Rosa dahil matagal at matrabaho kung aamyendahan pa ang Senate rules. Tedious yung process. So, para na lang maano rin, Teka, sandali lang. Kayo ang gumagawa ng batas dyan eh. Kaya nga tinatawag kayo na the House of Solon. Mambabatas, di ba mga kababayan? Ang lower house at Senado. Dalawang house nag-ratify ng batas. Di ba bakit hindi nila magawa yung batas na no work, no pay? Ganun lang naman talaga eh. Kung wala kang trabaho, wala kang sweldo. Ganun lang yun. Kahit manok, kapag hindi ka kahig-kahig ang manok, wala kang tutukain. Ganun lang yun eh. Napakasimple na logic niyan. 25 million ang napera ni Bato na hindi siya namasahe. Hindi siya nagtrabaho, hindi siya naggasolina, wala siyang effort, tapos nakatanggap ng 25 million. Mga kababayan, sa kanyang sahod. Saan ba galing yung pera ng gobyerno natin? Hindi sa mga taxpayers, sa atin, sa ating mga kinukolektahan ng tax. Mabuti pa nga yung mga ngalakal walang tax eh. Yung mga ngalakal, diba? Yung mga liburer, walang tax yan. Pero kapag sumusweldo ka ng 100 plus sa isang taon, meron kang tax. Mga kababayan. Kaya kawawa tayo eh. Nagsusweldo tayo ng mga taong against the government at hindi sumisipot sa Senado, hindi man lang nagtrabaho. Tapos siniswelduhan, ano bang klaseng Senado yan? Ano bang klaseng House of Rules yan? Bakit hindi sila magagawa ng penalty o ng bagong batas na walang sweldo kapag walang trabaho? Grabe, 5 months nagtatago. Awol absence, amigdad. Tama nga, without leave, awol, di ba? Absent without leave, si Bato de la Rosa. Okay, tapusin na natin ng balitang to. De La Rosa, siguro, yung request natin ito voluntary forgo o yung kanyang or waive niya yung salaries and allowances. That's also seconded silang ayunan din naman ni Senate President Soto yun. Hindi na nagpakita si De La Rosa mula nang umugong ang usap-usapan noong Nobyembre na may ilalabas umanong arrest warrant ang International Criminal Court para sa kanya. Isa si De La Rosa sa pinangalanan ng mga ICC prosecutors bilang co-perpetrator ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa madugong war on drugs. Sana ba yun? Ito, si Bongo Albayalde Aguirre. Itong isa, sino ba to? General to dalawang general. Itong Justice Aguirre, ito yung ni Digong, taga-basura ng mga kaso ng tukhang. Si Bongo ay narito Pero hindi nagtatago si Bongo. Alam ni Bongo na darating ang ganyang oras sa kanila na huhulihin sila Kaya ginawa mo, pagdusahan mo at tanggapin mo yan. Ginawa mo yan Grabe. Bilib lang ako kay Bato. Siguro maganda ang pagkagawa ng bunker nito, no? Ang bunker nito ay ang takip siguro malaking bato na kasing hugis ng ulo nitong si Bato. Di ba yung bato na medyo mabilog, na makinis. Ganun yata yung takip sa entrance ng kanyang bunker para hindi mahalata. Mga kababayan, parang Yamashita Treasures na marker, no? At medyo malalim-lalim na yung bunker kasi tagal-tagal lang nagtago ni Bato Sigurado nagdala ito ng mga liburer, yung mga magagaling na mason, di ba, yung gumagawa ng mga semento. Underground city ang ginawa nito o kaya underground villa or underground mansion ang ginagawa nito sa ilalim ng lupa. Doon sa kanilang lugar yan, kung saan yung pinakamataas na bundok na gubat sa lugar ni Bato, nandun si Bato. Sigurado ako dyan. Alangan naman dyan siya magtago sa likod ng kanyang bahay. Matagpuan siya ng heartbeat.
di ba, ni General Torre noon. Kaya nga natagpuan sila Kibuloy dahil sa heartbeat machine eh. Eh kung diyan lang sa syudad, sa likod ng bahay ni Bato, kapag pupunta General Torre with the heartbeat gadget, ay matagpuan pa rin siya. Lakas ng kalabog ng kanyang puso eh. Kaya madetect siya sa heartbeat machine, mga kababayan. Sabi ng heartbeat machine, bato, bato, bato. Di ba? Bato, 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 bato. Ay, naku Bato, lumabas ka na nga dyan at magtrabaho ka. Wala kang matakbuhan eh. Kapag Interpol nang maghanap sa'yo, siguradong makikita ka. Alright, so tapusin na natin itong balitang to ng UNTV. Pasok. Duterte sa madugong war on drugs. Sabi ni Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano, gusto Duterte sa madugong war on drugs. Sabi ni Minority Leader Senador Alan Peter Cayetano, gusto raw pumasok ni De La Rosa sa Senado. Ay, naku, Pero may baklang banta tuko. umano ngayon Ito sa na naman, kanya. oh. I Ang talked haba-haba to ng ligi. Someone very close to him. Ang sabi ng Philippine government na may day in court siya dito. Simple lang sir, ma-assure lang kami ng Philippine government na may day in court siya dito. Kahit arrestuin siya dito sa Pilipinas. Pero yung sasabihin pwede siyang kunin tapos ipadala na lang sa ibang bansa ay maninindigan siya. Sa pulong kanina ng Ethics Committee, nakitang sufficient in form and substance ang isang reklamo kaya gugulong na ito. Pero hindi pa pinapangalanan kung sinong senador ang sangkot dito. Yung docket number 1 was found to be in form and substance. So we will now furnish the copy to the respondent so that he or she can respond. By So, Monday, yung isang Kapag senador may na resolusyon sinabi, na sa unang wala nang kaso, iba yun. saka tatalakayin ng Na-arestuhin komite na ang mga senador. susunod na kaso. Si Bungo na yun, Bungo. Maganda yan dahil Bungo, Bato. Parehong ano eh, di ba? Parehong kulay yung kanilang politika, pareho yung kanilang amo. So maganda yan kapag magsama-sama sila doon sa dahig, the more the merrier, at pwede na silang magkapi-kapi doon, magkwentuhan, di ba? Wala namang death penalty ang ano eh. Bakit matatakot ka sa ano sa diyan sa itong humuli sa kanila, di ba, Interpol at dalhin sa dahig. Bakit ka naman matatakot sa ICC? Walang death penalty ang ICC. Walang death penalty. Wala. Ikulong ka lang doon ng pinakamatagal 30 years. Pero kapag mabait ka 10 taon, makalabas ka na. Ganun kaganda ang batas ng ICC. Walang death penalty yan. Kahit 1 milyon ang pinatay mo, ikulong ka lang ng 30 years. Yun lang ang maximum na years eh. 30 years sa mga presidente at pwedeng magiging 20 na lang o 10 years kapag mabait. Ganun lang yun. Bakit matatakot si Bato de la Rosa? Walang death penalty dyan. Bato, lumabas ka na dyan sa ano mo, sa lungga mo. Baka makagat ka pa dyan ng centipede eh. O kaya makagat ka dyan ng king cobra. Lagi kang nagtatago dyan sa likod ng bato. Baka lungga yan ng king cobra eh. Lumabas ka na dyan. Bato, 10 taon ka lang makulong eh. Kasi mabait ka naman. Kaya makakalabas ka rin. At huwag magtago. Mahirap ang buhay ng magtatago. Alright, sige, magpaalam na mga kababayan. Anong masasabi niyo dito sa katuwagan ni Bato de la Rosa? Tago ng tago, sa likod ng bato, sa ilalim ng bato, sa underground na maraming bato. Ang kanyang bahay ay gawa ng bato, sa ilalim ng lupa na puro bato. Grabe, kaya nga pala bato ang kanyang ano eh, Bato de la Rosa. Kaya pala bato ang bansag sa kanya dahil ang kanyang ending ay magtatago sa mga bato, mga kababayan. Okay, pag-comment sa ating comment section. Maraming salamat sa nag-subscribe at sa aking event followers. Ako'y sumasaludo sa inyo. Hanggang sa muli, paalam at maraming salamat.